Hello, magandang umaga po. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung lingkod Destiny ng Sulat dito po sa Elsaldo Broadcasting. Ako po yung mag-uulat sa loob po ng isang oras. Ang oras po natin ngayon ay -25 para alas 12. Tanghalian na po ng mga Pilipino. Sa lahat po ng mga Pilipino, magandang tanghali po. At nawa yung lahat po ng mga pamilyang Pilipino ay meron po makakain sa kalang hapagkainan. Na po, na tunay na kahit na walang masyadong ulam, basta sama-sama ang pamilya, buo, nagsabay-sabay kakain, napakasarap ng buhay bilang isang pamilyang buo. Aanin nyo na marami kayong kakainin pero iisa ka lang. O dalawa kayo na wala bang kabuhay-buhay. Iba pa rin po yung buong pamilya na sama-sama nakakain kahit pong kokonti, basta sama-sama, napakasarap po yan. Okay Sa lahat po ng mga kaibigan na po, ay batiin ko muna po, ayun po, shout out muna po tayo sa ating po mga kapatid sa community ng Couples for Christ Santa Monica Chapter, na po, WA2C, na po, buhat po sa unit head po namin na si Bobby and Sally Yasay, na po, si Bembol and Eva Cruz, po, si Nida Blas, Gina Rances, Lenny Lobresa, Andy and Emmy Mendoza, Beth Ong, Mama Empele Corrales, na po, yan po mga kasama ko po yan sa isang unit, na po. Ang layunin po ng Couples for Christ ay yung pong renewing the face of the earth, na po, baguhin yung pong takbo ng mundo, na po. Kasi po, mga tao ngayon masyado na po nakapokus sa mga hanap buhay, na po, yung pagkakakitaan, panipera, nakakalimutan ng magpuri, magpasalamat sa Diyos, na po. Kasi po, masyado na po tayo nakatingin sa ating pong kikitain. Nakakalimutan natin na magpuri at magpasalamat sa lahat po ng biyaya natin tinatanggap. Okay Yan po Bembol. Yung pagkalam po, yung magiging kagawad yata to Kasamay pa yung isang kaibigan natin na si Andy. O sige kayo magiging kagawad kayo Pagdating ng panahon, wag muna ngayon. Okay batiin ko na rin po yung mga taga-Australia. No po, si John Edwards and Mrs. Cecilia Opelia Edwards, no po. Buhat po yan sa Australia, maging po sa Cebu City, no po, si Claire Garbo at Marlon Garbo. Yun naman po sa Bulacan, yung po mag-ina na si Malu Malyari Congco, yung tresurera, at yung po sekretarya na si Nicole Malyari Congco. Yan po ang magagaling po yan na mga nanunungkulan sa barangayan. At pasalamatan ko at batiin ko na rin po yung pong magagaling na doktor dyan po sa Eva Macarig Macapagal Geriatric Hospital. Maraming salamat po kay Dr. Paul Nicole Gonzales, at kay Dr. Adrian Paul De Leon, neurology, ng ospital na yan na tinutulungan ang lahat po ng mga matatanda. Huwag sakit pakinggan kasi matatanda. Yung mga may edad lang po, yung mga senior citizen na talaga po dyan po nagpapagamot, dyan po sa Eva Macarig Macapagal Geriatric Hospital, dyan po sa loob ng Malacanang, malapit po sa may simbahan ng San Miguel. Kaya dyan po salamat po sa mga doktor at maging po mga nurses dyan po, mga talaga naman po inaasikaso yung po mga may edad, na katulad namin, Sama na po ako ron kasi po ako po ay senior citizen na rin. Okay Ito naman po, sa ating pong pag-uulat, unahin na po natin, Naku, hindi na ba kayo nahihiya? Sana naman huwag niyong gawin yan kasi kamalian yan. Isang bagay na tinuturuan niyo ng mga maling bagay, yung mga manunungkulan. Sana nga po, lahat ng mga manunungkulan ngayon, panibago. Para matignan po natin yung talagang pagbabago. Okay Ito po. Ayon po sa Comelec, ito po ay malaking babala na po talaga ito Kasi sa mga botante, mabigyan lang po ng mga abot-abot yan, nakakalimutan na po yung dapat nilang iboto. Kahit magandang reputasyon ng taong tatakbo, hindi yata na nakikita kasi naabutan sila. Pero ito pa, babala, doon pa sa mga kandidato na magbo-vote buying, sa mga botante,
Kapag kayo nahuli, disqualified kayo, di na kayo munding lalahok sa lahat po ng mga halalan. Pati na yung pong tumanggap ng pera ay pwede pong kasuhan ng COMELEC, no po. Kahit manalo kayo, ito po tandaan, kahit nanalo na pala kayo, no? At napatunayan ng COMELEC na nanuhol kayo sa inyong mga botante, i-disqualified pa rin po kayo ng COMELEC. Kaya dapat, ay nako, ingatan nyo po ang inyong pong kandidatura, na po, kasi po, mahirap na ma-disqualified ka, gusto mo mang bumalik o sila sabi mo manungkulan, ikaw hindi na pwedeng bumalik pagkat disqualified ka na, hindi ka natatanggapin sa lahat ng mga halalang gagawin. No po. Ayan ha, tandaan nyo, kaya dapat ingatan natin ang ating pong mga sarili, maging fair tayo, no po. Mas magandang manalo, no? Na talaga yung nasa puso ng mga tao na ikaw ay binoto, hindi ka nanalo dahil nagbigay ka ng mga ayuda na kukunin mo naman pag ikaw nanalo, mas higit pang ayuda na tatanggapin mo doon sa mga constituent mo. Tanungin mo sa sarili mo, ano ba nagawa mo sa barangay na napakahabang panahon, may pagbabago ba? Hindi ka ba naiiya sa sarili mo? O sana tignan mo rin yung sarili mo. Tingnan mo yung kapaligiran, yung mga yun nasasakupan. Ano ba itsura ng lugar ng aking nasasakupan? May pagbabago pa sa loob ng napakahabang panong aking pagkakaupo? Yung lugar na inaakala mo na dapat magbabago, makita mong andayin na kahambalang. Nagiinom ang sakali, nagsusugal. Nako po, paano yan? Kung ikaw pa rin ang uupo, wag na po na sabihin natin, napakatanga na lang talaga ang mga botante. Yan po dapat natin pag-isipan yan. Kasi po, para po sa bawat isa sa atin yan, no? Hindi pa pang sarili mo lamang. Kaya nga ginawa ka, pinagkatiwalaan ka ng mga mamayan ng iyong nasasakupan, pag alam nila na makakatulong ka, no? Mabibigyan mo sila ng magandang bagay na akala nila na talagang ginagampanan mo yung tungkulin. Kasi manunumpa kayo no? Manunumpa kayo bilang halal ng bayan. Pansamantala lang po yan, hindi panghabang panahon. Hiram na lang po yan, panunungkulan. O kahit umupo ka dyan ng 10 taon, itatanggalin ka rin dyan. Hindi naman po habang panahon yan, nakaupo ka, na nakadikit na yung puwet sa upuan ng baranggayan na hindi ka natatayo. No? May hangganan po yan. Dapat, simula pa lang yung pagkaupo, pinakita mo na yung ganda, pinakita mo na yung maayos yung palalakad, yung pakikisama sa yung mga nasasakupan, no? Ikalang mga pangangailangan na alam mo dapat mo ibigay, yung mga ayuda na dapat mo ibahagi sa mga yung nasasakupan. Okay shoutout muna po tayo po sa ating pong kapatid na magdiriwang na kanang arawan dito po sa darating na Oktubre 15. Yung pong ating pong kaibigan at magaling na si Ronald Bula. Sir, kamusta na kayo? Naalakad na ba natin yung ating pong accreditation sa COMELEC para makapag-cover tayo sa darating na eleksyon? Meron pa po tayong 18 days na po. Kayang-kaya pa yan. Dayan nyo, mamaya, dadalo ko sa COMELEC, titignan natin kung pwede pa tayong mag-file. Okay, Yung po sa mga kay Ricky Abad, nung Barangay 369, po, saludo po ako dyan sa tao na yan. Sana po sa inyong paglilingkod, talaga po dapat. Kaya saludo po ako dyan, kasi po nakikita ko yan bilang kagawad, no, ng Barangay 369. Thank you, kagawad Ricky Abad. Okay, maging po ito sa kapatid po natin kasama sa pamamahayag, si Lara Ponte, yung pong Riway, po. Sa lahat po, ako po, may sakit po akong diabetes, konting inom ko lang ng gamot, buhat po sa Riway, ay tingin ko, gagaling kami. Pagkat magandang ka lang na pinakita nilang pamamaraan, ito pong gamot, po. Hindi po ito herbal lang po ito, po. Pero napakalawak na po ito, po, sa buong mundo. Kaya
congrats sa Riway, no po. Tuloy-tuloy po ang inyong pag-unlad. Sana makasama kami dyan. Okay, ha? Sa lahat po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-uulat, no po. Disqualification pa rin po, no po. Hatulan po ng COMELEC, no po, bago po mag-October 30, at tiniyak po ng Commission ng Election, COMELEC na didesisyonan nila nitong pong disqualification cases laban po sa mga kandidato sa barangay at SK election bago sumapit po ng October 30. Particular po ang kaso ng 35 mga kandidato na lumabag sa panuntuntunan ng maagang pangangampanya. Kita nyo na po, Pero marami na po yan. Umabot na po ng 5,200 na po. Na pinangalanan, hindi na po pinangalanan po ng full body, no po? Kasi po, iniingatan din po nila yung dignidad, no po? Yung pangalan ng taong na-disqualified, no po? Ang mga kandidatong kilasuhan, bukod po sa pagpapaskil ng poster, may ilang kandidato na nahuhuli na po, namimigay ng campaign material sa mga bawat bahay-bahay. Ay, nako, tama po yan, Chairman, kasi ngayon po ay talagang naglalakaran ng pailalim, no po? Nag-aabutan na po ng talagang pera-pera. Yan po, Sana po marami pa rin po makuna ng mga picture at mapadala sa inyo para po tuluyan na po ma-disqualify yung mga tao na yan na talaga po mali ang gawi na ginagawa po sa halalan. No? Kasi po, tinatakpan nila ng pera yung mata ng mga kandidato para po sila po iboto. No? Kasi sinisilaw Yun lang po masakit sa ating mga Pilipino, no? Madali tayong masipatya sa mga taong ganyan na inabutan tayo, no? Tinatawag na natin ng utang na loob. Pero ang binigay sa atin, kahit bigyan tayo ng 2,000, 3,000, hanggang 10,000. Tatagal ba yan ng 2 taon na uupo yan? Pag-isipan nyo maigi yan. Gawin na natin yung karapat-dapat na alam po natin magbabago ang ating lugar. Yung pong baranggayan, dapat po natin bigyang halaga. Tandaan po natin yan. Iyan po ay para po sa atin. Po, maging sa ating mga anak at apo. Okay, Pero ang maganda naman po rito sa ating pong bansang Pilipinas, po, dagsa naman daw po ang mga turista. Yun ang maganda. No? Maraming turista ang pupunta rito. Pag po ay mga dollars, po, yung mga pera na ipapasok na, malaking tulong po yan sa ating pamahalaan. Po? Turista, dagsa sa bansa. Naniniwala ang pamahalaan na aabot po sa mahigit 4.8 million na mga turista ang dadagsa sa Pilipinas hanggang sa katapusan ng taong ito. At ayon po sa Department of Tourism, DOT, na turistang Koreano, ang mga nangunguna sa pinakamaraming bilang ng mga turista. Talaga naman po maraming Koreano rito sa Pilipinas. Punta po kayo dyan sa may party po ng Bansay. Yan po. Dyan po sa may party po ng Pasay. Yan po sa may Pasay. Yan po. Talaga po, karamihan dyan sa mga building dyan, mga nakatira. Yan po, sa mga condominium, mga nag-aral ng mga Koreano, kumukuha ng nursing. Yan po, kung ano-anong kurso. Kasi alam nila, dito raw sa Pilipinas, masarap mag-aral. Yan po. Kasi po, mga Pilipino, magaling daw magsalita ng mga English. Po? At mababait na para mga Pilipino. Kaya nagsusubiksik sila rito para mag-aral. Okay, Bansang Koreano. Manguna rin po sa pinakaraming bilang mga turista dumating sa bansa, sumusunod dito ang mga turista mula po sa United States, of America. Sumunod naman po raw ay ang Japan, China, China pa rin pala, mga beho, po. At ang Australia. Kinumpirma po ng DOT na patuloy din po pagdagsa sa bansa ng mga turista mula po sa Canada, Taiwan, United Kingdom, Singapore at Malaysia. Una lang kinumpirma ng DOT na aabot po sa mahigit na 4 million na mga turista ang dumating sa bansa mula Enero hanggang Setyembre ng taong ito. Kita mo yun, hindi pa rin pumapasok ito pong
Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Kasi po yan, talaga pong dagsaan na po yan. Hindi lang po mga turista, maging mga balikbayan natin, mga kapatid, no? Na mga nagtrabaho diyan po sa iba't ibang bansa, mga balikbayan, no? Kaya po talaga pong dagsa. Yung pong kaya po dapat nating ingatan yung pong ating mga paliparan, no po. Marami po mukhang anomalya diyan po sa mga paliparan na yan, no po. Sana nga po maghigpit yung immigration, no po. Yung po sa mga tauhan na nauhuli, no po. Malaking kasiraan po yan sa immigration, no po. Na sana po yung pong mga tao ay hindi po nasisilaw doon po sa mga inaabot, no po. Bawal na bawal po pala yan, no po. Kahit na candy yan, no po, bawal po yan. Kasi po, ayaw po yan ng ating pong commissioner, no po, sa immigration. Kaya dapat, ingatan po natin yung ating pong paglilingkod. Okay, Ito na po, para po sa mga kalusugan naman po ito, no po. Ayon po kay Senador Bongo, health budget na talaga po niyang pinadadagdagan. Sa pagdinig po ng Senate Committee in Finance, nananawagan si Senador Christopher Bongo na dagdagan ang panukalang 2024 budget ng Department of Health upang tiyak na maayos na pagpapatupad na isang na batas po ng Regional Specialty Center Act, pagtatayo ng mas maraming super health center at patuloy na operasyon ng malasakit center sa buong bansa. Yan po ay binigyan din po ni Senator Bongo na napakahalaga po ang Republic Act number 11959, Regional Specialty Center Act, na pangunahing niyang inisponsoran isa sa may akda na nagsabing batas na umani ng 24 o boto sa Senado. No po. Ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Agosto 24 sa layo ng batas na ipipresenta sa mga espesyal na serbisyo medikal ang madaling ma-access sa lahat po ng mga rehiyon. Kabilang banda patuloy po itinataguyod ni Go ang pagpapatayo ng maraming super health center na disenyo upang tumugon sa pangunahing pangangalaga sa kalusugan, konsultasyon at magang pagtuklas po sa mga sakit, lalo na po sa mga grassroots communities ng libreng konsultasyon na hawakan ng Municipal Health Officer, local government units at PhilHealth Insurance Corporation, PhilHealth, sa pamamagitan po ng consultal program nito. Binigyan din po ni Go na mahalagang papel ang Malasakit Center sa pagbibigyan ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pasyente sa buong bansa. Si Go ang pangunahing may akda at sponsor ng RA 11463 o Malasakit Center Act of 2019 na nag-institute sa Malasakit Center Program. Sa ngayon, 150 Malasakit Center na ang operational sa buong bansa. Yan po Maganda naman talaga itong ginagawa ng ating pong magaling na senador na si Bongo. Yan po yung Malasakit Center. Yan po, na 150 na patuloy pa yung pinadadagdagan para mas lalo pong matulungan yung pong mahihirap natin mga kababayan, lalo po sa mga lalawigan. Yan po. Talaga po naman, bago makarating yung pong pasyente, malayong lugar, yan po, tigok na yung mga tao. Ngayon po, pinadadagdagan niya, inaayos niya lahat po ng mga, lalo sa lalawigan, na malagyan ng mga Malasakit Center para matulungan niyo po ang ating mas higit na mahihirap na nasa karamihan dyan, yung mga nanira sa kabundukan. No? Ang hirap bumaba para lang magpa-check up. Okay, Salamat, Senator Bongo. Sana ituloy-tuloy ang Malasakit Center mo na dumami pa para po matulungan ang lahat po natin mahihirap na mga mamayang Pilipino. Okay, Ito naman po, yung mga mahilig. Ay, nako, pag mahilig ka, baka mga mayari sa iyo. Ay, ito na po, Engineer kulong sa ex-jowa niya na ginawa niya lang hindi maganda. Dinakip ng isang engineer na takutin ang dating niyang nobya
gamit na masaselan nitong larawan. Ano po? Sa Las Piñas. Sa entrapment operation, hinuli ng mga tao ng National Bureau of Investigation, NBI, ang engineer sa isang apartment sa lungsod. At ayon po sa biktimang si alias Cecil, 2020 nang makilala niya engineer na po sa isang online dating app. Nitong may nangyari sa amin, nag-video na siya. Nakita ko na siya sa kalagitnaan ng pangyayari. Inago ko po yung cellphone. Sabi ko, i-delete mo yan. Ang sagot sa kanya, ayaw mo, i-delete ko ito. Noong time na yon, bupa ang tiwala ko sa kanya. Siyempre, tiwalang-tiwala ka. Yung pala, kinukulang ka ng video. Ayan ha. Tumagal po na ilang taon ng relasyon. Na po, nung dalawa hanggang sa subukan ni Cecil na makapaghiwalay sa lalaki. Pero nagbanta ito na ikakalat ang kanyang masaselan na litrato at video. Nako po. Sa takot na masira ang reputasyon, walang nagawa si Cecil kundi sundin ang lahat ng hinihingi ng lalaki. Kalaunay, lumapit na po ang biktima sa NBA Anti-Organized and Transnational Crime Division na nagkasya po ng operasyon para po mahuli ang suspek. Sa investigasyon, nalaman po ng mga otoridad na may iba pang biktima ang suspek. Ang pawang nakilala rito ay online dating app. To be exact, ay mga 10 pong na biktima niya na katulad din nito sa complaint nito. Sabi po ng NBA Anti-Organized and Transnational Crime Division, Chief Jerome Bomediano, naharap po ang suspect na po sa mga reklamong coercion, grave threat, sex assault, paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Anak ka ng hapon. Ganyan ang mga ginagawa. Pagka ganyan ang ginagawa ng ngayong mga boyfriend, na po, hindi po maganda yan. Malaking kahihiyan po yan para po sa mga kababaihan. Na po, dapat yung tiwala na binigay sa iyo nung babae, hindi mo sinira. No? Kasi malaking kahihiyan yung expose mo yung mga bagay na dapat po inililihim. No? Tandaan po natin, no? Kahit yung babae pa sabihin natin, no? Nandiyan po sa may avenida at yung pinikap, hindi mo dapat kunan yan. Hindi mo dapat sirain din. Alam mo na ganun man lang ang kanyang trabaho, pero dapat hindi mo na rin dagdagan ng panibagong problema. No? Akalain mo, girlfriend mo, ng habang panahon, no? Napakahabang panahon ng pinagsama nyo. No? Nagkaigihan kayo, tapos kinukuha mo pala ng picture, kinukuha mo ng video, ano hangarin mo? Sirain ang reputasyon, dignidad ng babae. Ay, ngayon kulong ka. Ang dahil mong kakaharaping asunto. Engineer ka pa, sinira mo ang iyong dignidad. Sinira mo ang iyong profesyon bilang engineer. Ngayon, maghihimas ka ng malamig na bakal sa kulungan dahil sa mga asunto mong haharapin. Yan tandaan po natin yan, no po. Ito naman po, may suda rin po tayo, no po, di ba? Sa West Philippine Sea. No po. Wala po talaga yatang kabusugan itong mga beho China na to no? Ayun po tunay na walang kabusugan ang mga beho na pagkalalaki na po ang kanilang mga lupa na mistulang isang kontinente ay gusto pang mga kamalang teritoryo ng maliliit na kalapit na bansa sa kanilang pambubuli. Pinakikita nila sa buong mundo ang kasakiman at pinararamdam ang kanilang military might daw. Anak ng Hapon, no? Para kung sakaling aatakihin sila, ay mapipigilan ng iba't pong world power ang kanluran na makialam. Pero anumang pagyayabang nila sa ipinakikita military hardware ay di po nababahala ang iba po mga powerful na bansa sa mundo. Dahil alam nila, ang tatak lang po ng China ay made in China. Ano bang meron sa teritoryo po ng Pilipinas? Bakit gusto sakupin ng mga beho China nito? Bakit nais nila lang ang kinalagan na lamang? Bakit?
yamang dagat, no po. Kasi po, yamang dagat natin, talagang napakaraming isda, no po. Sabi nga po, ng ating pong magaling na kongresista ng 6th District ng Batangas, na si Rap Recto, no po, yung mga isda na hinuhuli ng mga China na yan, inuuwi sa kanila at binabalik sa Pilipinas. Dito ibinibenta. Tayo ng mga Pilipino, binibili natin yan. Dahil kailangan natin yung mga isda. So, ang ginagawa, ano nangyayari? Yung ating pong karagatan, na kinukuha na nila ng isda, at binabalik para sa atin ibenta. Anak ng mga inchik na beho na yan, tulo laway, talaga namang, kaya pala gusto nyo talagang nilalagyan nyo pati boya, barrier, nilagay nyo. Para wag makapangisda yung mga kawawa ng mga isda naming kababayan na ginagawa nyong sa sarili naming bansa. No? Ginigipit nyo, ginagawa nyo pa mga magnanakaw kasi tinataboy nyo. Yan all exploration, no po. Kasi po may mga langis tayo rito, no po. O sakupin ang bansa natin mismo. Kung saan ay malapit po maging kontrolado ng mga Chino ang sektor ng negosyo. Po. Kita nyo, dahil po mga negosyo rito ng mga inchik, no po. Bili ka ng electric pan. Buti abutin niya lang 6 na buwan. At iba pong aspeto sa buhay ng tao dito. Kahit ang batas ng United Nations ay hindi po kinikilala na mga tiwang beho na ito. Mga tiwawang beho. Di nga lang magawa agad na maitim ang balak na pulang China dahil po sa malaking interes sa kanluran partikular sa ating bansa, maging sa kalakalan, sa karagatan, at espasyo sa himpapawid ay sadyang pong estratehiko. Matagal ng panahon na ihimbing ang dambuhalang dragon. Pero nang magising ay tululaway itong paghahasik ng takaw at kasakiman. Pero hindi ang likas lang maraming aalma at lalaban. Nariyan po ang Western Europe powers, down under the rising sun, mga Hapon at iba pong Asian nation na madadamay sa kanilang kabuktutan. Sa wakas, nagpakita na rin po ng tapang ang Pilipinas. Po, pinakita na rin po ng ating Pangulo, no? Ang kanyang pong tapang, no po? Inatasan niya, tanggalin yung pong barrier na yan. Po, at hindi kailangan kahit katiting na lupa ng bansang Pilipinas, wala akong ibibigay sa mga beho na yan. Yan po kita nanindigan, buong giting na pinagtanggal ng mga Philippine Coast Guard ang nilagay pong palatandaan teritoryo ng mga inchik beho. Ang West Philippine Sea, patunay ito na kahit pong purgada, hindi ibibigay ng Pilipinas ang teritoryo sa dayuhan. Yan po ang dapat na leader na talagang naninindigan ay paglalaban ang kanyang bansa. Po. Kaya, akala niyo po, pag nasakop pala tayo ng mga Chino, no po, beho na yan, no po, na maging probinsya lang po ng kalambansa, beho China. Ano pa kaya, tanungin niyo yung sarili, payag ba kayo na maging probinsya tayo ng Tululaway? Beho China na yan? Nako po. Iba po ang kultura ng inchik at kultura ng Pilipino. No po. Tayo kinakain natin corn. No po. Mais. Ang kala, gusto nila lugaw. Magkaiba po yan. Hindi po pareho yan. No po. Kaya po may kanya-kanya tayong kultura. May kanya-kanya tayong mga bagay na hindi po pareho. No? Sana naman in China, na po, matutong sumunod yung pinag-uutos ng batas, na po, na ang West Philippine Sea ay hindi nila sakop, ito'y sakop ng mga Pilipino. Po ay pag-ari ng Pilipinas, na po. Yan tandaan po natin yan. Okay tuloy-tuloy po tayo, na po. Ay, salamat.
Edge Biscano, no po, ng Barangay 15 Zone 2, no po. Salamat sa iyong panonood. Kamusta ang ating kaibigan na lalahok sa halalang darating na ito. God bless ha. Pakibati na lang ako dyan po sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan po sa Barangay 15 Zone 2. Yan po sa District 1. Po, sa pamamahala ng kanilang pong buting chairman na si Eddie Dabu. Okay ha. Salamat Ed Biscano. No po. Like, subscribe, notification bell para po updated kayo sa lahat ng panonood at pakikinig sa aming programa dito po sa Saldo Broadcasting. No po. Yan nyo, Sir Ronald, na mamaya, bago umuwi, dadala ako sa Comelec para tingnan ko kung ano pong sitwasyon regarding po sa mga accreditation ng radyo ng masa. Okay, ha? Salamat. Okay, tuloy-tuloy po tayo, no po. Ito naman po sa droga. No? Droga naman po tayo. 817 po, sir. Timbog. Dahil 817, no? Malapit na umabot sa 1,000 mga tulaks. 41 million droga nasamsam. Mahigit po sa 41 milyong halaga ng illegal na droga ang nasamsam at 817 drug suspect ang nadakip sa pinagting ng kumpanya laban sa illegal na droga ng Quezon City Police District QCPD. At ayon po kay QCPD Director Brig General Redrico A. Maranan, ang operasyon po ay resulta po ng mga serye ng bypass operation sa third quarter po ng 2023. Sa talaan po ng QCPD, umabot po sa 458 na sinagawang anti-drug operation mula sa iba't ibang police station at unit ng pulisya na nagresulta sa pag-asamsam ng 5,699,072 gramo na shabu. Naku, napakalaki talaga nito. 442.13 gramo na marijuana at 158 gramo na kus or high-grade marijuana. Nanguna po sa operasyon na may pinakamatas na kumpisa na droga ang Navaliches Police Station PS4. Si ilalim po ni Lieutenant Colonel Jerry Castillo, kung saan po 74 drug personalities ang nadakip at naabot po sa halaga ng 9,363,399.60 pesos ang droga na nasamsam. Sumunod ang District Drug Enforcement Unit and DDEU si ilalim po ni Major Winnie Ann Cale, kung saan po 29 drug peddlers ang naaresto at 8,851,200 halaga ng shabu at marijuana ang nakuha ng Kamuning Police Station PS10. Si ilalim po ni Colonel Robert Amoranto ay nakahuli po ng 4,017,304 na halaga na droga at 70 drug suspect, habang ang Talipapa Police Station PS3 sa ilalim po ni Lieutenant Colonel Morgan Aguilar ay nakadakip po ng 53 drug suspect at nakasamsam po ng 3,962,680 pesos. Halaga po ng illegal na droga, may 55 drugs peddlers at 3,628,304 halaga ng shabu naman ang nakumpiska ng Batasan Police Station 6 sa ilalim po ni Colonel Paterno Domondon Jr. I would like to extend my heartfelt gratitude to our Mayor, Honorable Joel Belmonte, and the Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council for their support and guidance in our campaign against the illegal drugs. I can say that we are winning the war against illegal drugs because of this mutual coordination and support ayon po kay General Maranan. Buti nila po, magaling din po ang kailang mayor po, si Joel Belmonte, no po, na talaga pong buong suporta sa lahat po ng mga kapulisan para po masugpuyan po mga nagbebenta ng mga droga na hindi na alam, marami ng mga nagagawa nilang mga mali
nagbibigay, ano po kasi yung droga na yan, kumikitil po ng buhay yan, sumisira ng pamilya, sumisira ng pagkatao, no po. Eto na naman po, ano po, droga pa rin po tayo, 10.88 million shabu. Tulak po sa Quezon City, nasabat ang 10.88 million halaga ng illegal na droga sa dalawang lalaking tulak sa ikinasang anti-drug operation ng Estacia Municipal Police Station ay po sa Iloilo City. No po, inaresto ang isang alias Rene, 40 residente po ng Navaliches, Quezon City at ang kanyang 22 anyos na kasabwat na nanirahan sa Barangay Gogo. Ayon po sa ulat ni Estacia Police Chief Lieutenant Renzo Martinez, sinabi po ni Martinez na ang operasyon sa Barangay Takbuyan excuse po alas 6 na umaga ay nauna po ang dapat sana paghahatid ng supply ng 38 sachet na shabu na tumitimbang na 1.6 kg sa isang namamimili mula po sa Iloilo City. Alas 8 ng umaga, si alias Rene ay taga-barangay Paon. Pero noong 2002, lumipat siya sa Navaliches. Matagal namin siyang sinusubaybayan. Nakatanggap kami ng impormasyon na dumating siya nito pong Biyernes na may dalang mga illegal na bagay mula po sa Maynila. Na high value target ay sumakay sa isang bus mula sa Maynila na bumibiyahe pa magitan po ng roll-on roll-off patungong Panay Island. Matagal na sa drug watch list si alias Rene, gulit walang criminal record at ayon po kay Martinez. No po? Ay talaga po lang walang record pero ang masakit ito po yung nagbebenta ng mga droga po, dinideliver ko sa ibang lugar mula Iloilo to Manila po. Ay nako, yan po yung malaking bagay na maganda kaya sila saluduhan ko minsan mga kapulisan na yan pag maganda ang ginagawa. Okay, salamat at tinatayo nyo at muli nyong binubuhay yung pong dignidad ng mga kapulisan. Pero pagka ang pulis nasa sangkot, nako kawawa naman po, sinisira nyo no po ang kabuuan ng ganda ng kapulisan. Dapat yung mga pulis na talagang bulok, hindi po sinasama yan doon sa mga matitinong pulis kasi sisirain lahat yan. Yung po mga magagandang ginawa ng mga magagaling na pulis. Kaya po mga bulok na pulis, dapat to tanggalin niya. Kaya dapat to, bago pa lang magpupulis ang isang tao, no po, nag-a-apply ng pulis, dapat po talagang tinitingnan po lahat ng mga bagay na yan. Pero nagtataka tayo, lumulusot pa rin po yung mga bulok na pulis na yan. No? Akala nila, dahil may dala silang tiyap at baril, lahat nasa kanila yung bagay na dapat katakutan. Kasi po, dapat ang pulis, hindi kinatatakutan ng mga bakos kasi dapat yan, nilalapitan, hinihingan ng tulong, lalo po sa mga pangailang bagay na dapat natin hingan ng tulong. Pero ang ibang ating mamayang Pilipino, imbis na lumapit sa pulis, nananahimik na lang kasi hindi sila makalapit dahil baka hingan pa sila ng panggasolina. Po, alin po likod, Desto nila Sulyap. Dito po sa Elsalda Broadcasting ay muli pong pansamantalang mamaalam at muli pong babalik sa susunod pong bukas. Ano po, makita-kita po tayo. God bless po sa lahat. Lalo po kay Sir Ronald Bula na kanyang pong kaarawan sa 15. Bukas po yan. Ano po? God bless po. Saan po pa ang kainan?